Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Jepoy Borel, Reynaldo Ilarde, Calachuchi Jr. Eduardo, at Albert Diego, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 3751. Natatakot. Tumawa si Pedro Bennett matapos marinig ang mga salitang iyon. Bakit ako matatakot? Nagbibiro ka ba? Sa tingin mo ba may karapatan kang magpakitang gilas sa harap ng pamilya Bennett dahil lang sa nagawa mong pilayin ang mura kong kapatid at bayaw? Gago ka. Dapat may death wish ka o ano? Sa totoo lang, naghanda ang Golden Palace ng 8 eksperto para lang harapin ka. Ang bawat isa sa kanila ay madaling durugan ang iyong mga moldita na bodyguard. Kung ako sa iyo, susuko na ako ngayon at titigil sa pakikipaglaban sa Golden Palace. At saka, magkakaroon ka ng malaking problema kung gagawin mo. Anong gusto mo? Mahina hong tanong ni Harvey York. Simple. Humigop si Pedro sa kanyang tabako. Number 1. Dahil hindi mo maibigay ang stake ko sa kumpanya, dapat ibigay mo sa akin ang lahat ng shares na pagmamayari mo. Bibili ako nito sa halagang $150,000. Ako ang may huling say sa bagay na ito. Number 2. Dahil nasaktan mo ang aking kapatid na babae at bayaw, dapat mong bigyan ako ng isang patas na pahayag tungkol dito. Baliin ang bawat bahagi ng iyong katawan ngayon. Number 3. Ang iyong asawa ay mukhang maganda. Samahan niya ako ng 1 buwan. So, susundin mo ba? Kung gagawin mo, sisiguraduhin kong mapapatawad ang iyong away laban sa Golden Palace. Nagdilim ang mukha ni Harvey habang nagbibigay ng malamig na tingin. Kaagad na ikanaway ni Pedro ang kanyang kamay, na parang hindi nakikita ang ekspresyon ni Harvey. Ikaw, at ikaw, ihanda mo ang kontrata. Sabihin kay Mandy Zimmer na pirmahan ito at ipadala siya sa aking break room. Kailangan ko ng pahinga. Masyadong malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Pedro ngayon. Sumenya si Harvey, sinabihan si Mandy na hindi niya kailangang magsalita. Paano kung sabihin ko sa iyo na hindi ako sasang-ayon sa alinman sa mga tuntuning iyon? Sagot ni Harvey, nakalmadong nakatingin kay Pedro. Wala ni isa. Dahan-daang nagtaas ng ulo si Pedro bago niya binigyan ng seryosong tingin si Harvey. Anong karapatan mong tanggihan ako? 2 bagay ang mangyayari kung gagawin mo. Number 1. Makakakuha ako ng 30% ng aking bahagi na napagtanto mula sa kumpanya ng iyong asawa. Hindi bababa sa 1 sentimos. Number 2. Ang eksperto sa Golden Palace ang mismong magpipilay sa iyo. Hindi lang iyan, papawiin ko ang buong pamilya mo. Huhukayin din namin ang mga ninuno mo para lang masunog ito hanggang malutong. Ang asawa mo naman, on the contrary, nasa kamay ko pa rin siya. Ang sabi, hindi siya makakasama ko sa buong buwan. Makikipaglaro ako sa kanya hanggang sa mabusog ako. Nakikita mo ba ang pagkakaiba? Hindi ko makita. Hindi mahalaga kung pumayag ka o hindi. Ang pagkakaiba lang ay kung kailangan kong gawin ang lahat sa aking sarili o kabaliktaran. Halika, Harvey, sagutin mo ako ng tama. Tatanggapin mo ba ang 3 kondisyon ko o hindi? Sampal. Kalmadong lumakad si Harvey at ibinaba ang likod ng palad sa mukha ni Pedro na may walang pakialam na ekspresyon sa mukha. Ito ang sagot ko. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito? Oh, napasigaw si Pedro Bennett sa sakit bago siya nauntog patalikod na tinakpan ang kanyang mukha. Kitang-kita sa mukha niya ang mga maliliwanag na pulang marka ng palad sa mga sandaling ito. Nagulat ang lahat ng manggagawa nang makita nila ang tanawin. Walang inaasahan na gagawin talaga ni Harvey ang gusto niya kay Pedro. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang disipulo ng panloob na bilog ng Golden Palace at ang batang master ng pamilya Bennett. Hindi lamang siya nagkaroon ng isang pambihirang katayuan, ngunit mayroon din siyang maraming koneksyon. Ang mga taong nang ahas panghawakan si Pedro ay mga taong gustong mamatay. Si Pedro ay nakatayo sa lubos na hindi makapaniwala na tinakpan ang kanyang mukha. Sinong nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Sino ang nagpahintulot sa iyo na ipagmalaki ang iyong kapangyarihan sa isang lugar tulad ng Floatwell?
Naglabas lang ng wet tissue si Harvey at naglinis ng kamay. Ikaw ay isang alagad lamang ng Golden Palace. Ni hindi mo pagmamayari ang 30% ng kumpanya. Anong karapatan mong makipag-usap pa balik sa CEO na nagmamayari ng 70% ng stock? Anong karapatan mong magpakita sa harapan ko? Sa huli, isa ka lang sanglan na ipinadala ng Golden Palace. How dare you act so high-end powerful in front of me? Tingnan man lang kung may sapat kang kakayahan bago mo gawin ang isang bagay na ganun dito. Pagkatapos, ibinato ni Harvey ang kanyang basang panasan sa mukha ni Pedro. Bibigyan kita ng pagkakataong gawin ang dalawang bagay para sa akin. Number 1. Ibenta mo sa akin ang mga bahaging kinuha mo sa pamamagitan ng puwersa. Magiging generous ako, bibilhin ko ito sa iyo sa halagang $151. Tuldok. Number 2. Baliin ang sarili mong kamay. Magpapanggap akong wala kang sinabi kung gagawin mo. Narinig mo ba ako? Naiintindihan mo ba ako? Isang nangingibabaw na tono ang narinig sa mga salita ni Harvey. Ang mga taong nakaupo sa sofa ay nakaramdam ng hindi masabi na dignidad sa sandaling iyon. Ngunit maya-maya lang, muling binaril ang mga tingin sa kanila. Kahit na medyo masama at malakas si Harvey nang sinampal niya si Pedro sa mukha. Hindi niya alam kung gaano talaga kalakas si Pedro. Hindi niya alam kung gaano katibay ang background ni Pedro noon. Kahit na ang isang taga-longman na tulad ni Harvey ay nanalo sa buong labanan, wala man lang siyang karapatang labanan si Pedro. Hindi lamang ang kanyang pamilya ay napakalakas, ngunit ang kanyang organisasyon ay napakalakas din. Higit sa lahat, marami rin siyang koneksyon. Hindi siya mahihirapang hilingin sa ibang mga disipulo ng Golden Palace na tulungan siya. Kung magiging walang ingat si Harvey, maghuhukay lang siya ng mas malalim na libingan para sa kanyang sarili. Pati ang asawa niya ay masusumpa dahil sa kanya. Natarante si Mandy Zimmer nang makita niya si Harvey. Alam niya na si Pedro ay isang matigas na tao sa pagdating pa lang niya sa gusali ng opisina. Pero hindi niya inaasahan na mas mayabang si Harvey kaysa sa kanya. Sa kabilang banda, napaka-normal ng pakiramdam ng mga nakatataas sa Hearthstone Corporation. Pagkatapos ng lahat sila ay inilipat dito mula sa Sky Corporation ng Buckwood at sa Kaizen Group sa Mordo. Mayroon silang tiyak na pag-unawa kay Harvey, kaya hindi sila masyadong nag-alala tungkol sa sitwasyon. Hamalakhak si Pedro nang marinig niyang nagdedemand si Harvey matapos siyang sampulin sa mukha. May death wish ka ba o ano? How dash you challenge me? Sampal. Itinapat muli ni Harvey ang likod ng kanyang palad sa mukha ni Pedro. Enough talk. Ipakita sa akin ang iyong mga eksperto. Tingnan ko kung gaano kalakas ang Golden Palace. Napahilamo si Pedro sa mukha habang tumatawa sa galit. Mabuti, magaling. 10 minuto, hindi. Kung nakatayo ka pa rin pagkatapos ng 3 minuto, gagapangin ko pa ang lugar na ito palabas. Makalipas ang 3 minuto, biglang bumukas ang pinto ng gusali ng opisina. Kaagad pagkatapos, 8 lalaking nakasuot ng dilaw ang paikot-ikot sa silid. Nang makita ang mga taong iyon, agad na tumakbo si Pedro Bennett patungo sa kanila na ang mukha ay kasing taba ng baboy. Nabugbog ako, senyor. Binigyan siya ni Harvey ng nagtatakang tingin. Ang senior ni Pedro ay malamang na mula sa Golden Palace. Bam! Isang malakas na aura ang lumabas sa lalaking nasa harapan bago siya humakbang pasulong, na nabasag ang mga tile sa ilalim ng kanyang mga paa. May nang-ahas na sumalungat sa Golden Palace. Malamig niyang bulalas. Sino ka sa tingin mo? Gusto mo ng kamatayan o ano? Nagwagayway ng kamay ang lalaki. 12 ng mga nakadamit na lalaki ang dumagsa sa susunod na sandali, na humaharang sa bawat labasan mula sa pangunahing bulwagan. Lumingon si Pedro bago siya tumawa. Patay ka, Harvey. Si Mandy Zimmer, na kasalukuyang pinoprotektahan ni Rachel Hardy, ay nag-aalalang lumapit kay Harvey bago siya bamulong. Mr. York, narinig ko na ang Golden Palace ay mayroong maraming makapangyarihang martial artist. Naturally, si Mandy ay hindi lamang isang baguhan sa kaalaman sa martial arts na matagal nang nasa Floatwell. Sa kasalukuyan,
mayroon siyang tiyak na pag-unawa sa martial arts sa pangkalahatan. Kaya naman alam niya kung gaano kahirap ang sitwasyon. Wala ito, hayaan mo lang silang dumating. Napangiti si Harvey habang inaalo si Mandy. Hindi ako masyadong talentado, ngunit hindi ako matatakot sa ilang mga lalaki mula sa Golden Palace pagkatapos talunin ang ilang mga Indian sa ring ngayon, hindi ba? Pero dahil ayaw mong makakita ng mga ganito, bakit hindi mo na kita ipapauwi kay Rachel? Natural, palaging inuuna ni Harvey ang damdamin at kaligtasan ni Mandy. Hindi, sasama ako sa iyo. Isang seryosong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Mandy. Kung hindi ako makakalabas ng buhay sa sitwasyon, wala akong karapatan na maging asawa mo kung hindi kita makakasama, kahit hindi ako tumulong ngayon. Mabilis na nawala ng kulay ang mukha ni Mandy, ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng determinasyon. Ngumiti si Harvey bago hinawakan ang kamay niya. Well, babae ko yan. Huwag kang mag-alala. Ang mga taong ito ay walang magagawa laban sa akin. Tumango si Mandy. Naniniwala ako sa'yo. Let's find time to get another marriage certificate after this, biglang sabi ni Harvey. Kahit na pinik ng dalawa ang kanilang diborsyo sa Hong Kong at Las Vegas para sa kaligtasan ni Mandy, pinanatili nila itong totoo. Si Lillian Yates ay nang-ahas na gawin ang anumang gusto niya para sa eksaktong dahilan na ito. Tahimik na ipinahayag ni Mandy ang kanyang pagsang-ayon matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Walang sabi-sabing ngumiti si Harvey bago siya humakbang pasulong. Sinipa mo ang pinto ko at sinira ang mga tiles ko sa sahig, sigaw ni Harvey sa harap ng mga estudyante ng Golden Palace. Mas mabuting huwag mong kalimutang magbayad pagkatapos nito. Curious na tumingin kay Harvey ang lalaking nasa harapan. Ito ba ang bastard na nanakit sa'yo? Siya ang sinabihan ni Elder Bennett na harapin natin. Tama ka, Senior Lee. Ayan na siya. Pumunta lang ako dito para hingin ang pera ko, pero hindi lang niya ibinalik, pinamaga pa niya ang mukha ko. Hindi masama, ang lakas ng loob mo. Bulalas ni Senior Lee bago nagpakawala ng malamig na tawa. Hindi mo lang binugbog ang mga junior ko, pero humingi ka pa sa amin ng pera. Bakit hindi mo itanong kung paano unang tinatrato ang mga tao sa Golden Palace? Saktan mo ang isang estudyante sa mukha ko kung maglakas loob ka. Sampal, hindi nag-aksaya ng panahon si Harvey York at sinampal ng isa pang beses si Pedro Bennett. Isa pang matingkad na pulang marka ng palad ang lumitaw sa kabilang bahagi ng kanyang mukha. Napa-atras siya habang nakatikip ang mukha habang may nakikitang pagtulo ng dugo mula sa gilid ng bibig niya. Malamig na tawa ni Harvey. Sa tingin mo ba ay kahanga-hanga ang Golden Palace? Sa tingin mo ba ay magagawa mo ang anumang gusto mo sa Floatwell? Sinampal ko na siya sa harap mo. Tapos ano ngayon? Agad na nagdilim ang mukha ni Pedro habang tinatakpan niya ang kanyang mukha. Nakita mo, Senior Lee. Tingnan mo kung gaano ka-arroganti ang bastos na ito. Wala siyang respeto sa Golden Palace. Mabuti, magaling. Ang lakas ng loob mo, hinahamon ako ng ganito. Ikan-away ni Senior Lee ang kanyang kamay bago dumulas ang baril sa kanyang manggas. Agad niyang inalis ang kanyang safety lock bago ito itinutok ng galit sa ulo ni Harvey. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na hawakan ang isang disipulo ng Golden Palace, bastard ka? May sasabihin ako sa iyo. Wala akong pakialam kung saan ka nanggaling. Wala rin akong pakialam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob, pero papatayin kita kapag hindi ka lumuhad sa pagkakataong ito. Pagkatapos, itinulak ni Senior Lee ang kanyang papasulong, sinusubukang sipain si Harvey sa lupa. Gago ka. Binigyan siya ni Harvey ng malamig na titig. Itinulak niya ang baril habang hinahawakan ang binti ni Senior Lee bago ito itinapon. Bam! Bago pa man makapag-react ang sinuman, si Senior Lee ay ibinagsak na mismo sa glass coffee table, na nabasag sa buong lugar. Tuluyan nang naparalisa si Senior Lee sa lupa. Puno ng bubog at dugo ang buong katawan niya hanggang sa nakalimutan na niya kung paano gumawa ng ingay sa bibig niya. Bamuka ang bibig ng karamihan. Laking gulat din ng mga taong may kaugnayan sa Golden Palace. Ni hindi sila nang ahas na gumawa ng kahit isang tunog sa oras na ito.
Hindi nila inaasahan na maglalakas loob si Harvey na lumaban, pati na rin tapusin si Senior Lee ng ganoon kadali. Pagkatapos ng lahat, si Senior Lee ay isang disipulo ng Golden Palace. Paano ito posible? Napalitan agad ng gulat at kilabot ang ngiti ni Pedro. Kanina pa niya minamaliit si Harvey. Naniniwala talaga siya na nagpapakita lang si Harvey. Ngunit maging si Pedro ay lubos na mababa kay Senior Lee. Dahil madaling napabagsak si Senior Lee, natural na ganoon din si Pedro kung kalabanan niya si Harvey. Bago pa man makapagsalita si Pedro, isang kalbo na nakadilaw na robo ang humakbang at sinigawan si Harvey ng, "How dare you touch my junior, you bastard? Gaano kayabang? Papatayin kita." Bang! Bago pa man siya matapos magsalita, mahinahong kinuha ni Harvey ang baril sa mga kamay ni Senior Lee. Mabilis na napaatras ang kalbo nang biglang nagbago ang ekspresyon nito. Gayunpaman, walang paraan na siya ay mas mabilis kaysa sa isang bala. Umalangaw-ngaw ang mga hiyaw sa sakit habang nakayakap ang lalaki sa kanyang paanan habang namimilipit sa lupa. Wala pang isang minuto, napilayan na ang 2 sa 8 tinaguriang Golden Palace experts. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3755. Hinipang ni Harvey York ang usok mula sa dulo ng baril bago sumulyap kay Pedro Bennett. Ang mga eksperto na inihanda mo ay hindi sapat na mabuti. So, bakit hindi mo nalang isaalang-alang ang kalagayan ko? Habang good mood pa ako. Naningkit ang mga mata ni Pedro bago siya sumulyap sa mga tao sa Golden Palace. Unti-unting lumabas ang isang pandak at matabang lalaki na may masamang tingin. Sa kabila ng kanyang hitsura, siya ay napakaliksi. Natural, mas malakas siya kumpara kay Senior Lee. "Ako si Hudson Ward ng Golden Palace." Malamig na pinandilatan ni Hudson si Harvey. "Medyo magaling ka. Ikaw ay dapat maging isang mahusay na tao. Kung iyon ang kaso, dapat mong malaman ang aking pangalan." "Hindi kita kilala," sagot ni Harvey. "Ikaw." Agad na binago ni Hudson ang kanyang ekspresyon. Nakaramdam siya ng sobrang hiya habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. "Kahit na ano, dahil ipinatong mo ang iyong mga kamay sa isang tao mula sa Golden Palace, ikaw ay..." Bang! Bago pa man matapos ni Hudson ang kanyang pangungusap, hinila muli ni Harvey ang gatilyo. Pagkatapos ng lahat, ang mga baril ay mabilis at nakamamatay na armas. Sa isang hiyaw ng sakit, si Hudson ay namilipit sa lupa at hinawakan ang kanyang binti. "Hindi mo ba nakikitang kausap ko si Young Master Bennett dito?" Mahinahong sabi ni Harvey. "Nasaan ang ugali mo?" Si Hudson ay nagpakita ng isang labis na kaila-hilakbot na ekspresyon. Puro galit at kilabot lang ang makikita sa kanyang mga mata. Ang nakakagulat ay hindi man lang nirerespeto ni Harvey ang Golden Palace. Ang mga alagad ay ganap na nalito. Ang pakiramdam ng lamig ay ganap na pumapalit sa kanilang mabangis at nangingibabaw na kilos. Hindi sila baguhan. Naunawaan nila na ang isang taong mananakit sa isang eksperto gamit ang baril ay dapat na isang mahusay na mandirigma. Higit sa lahat, ang 3 sa 8 eksperto sa Golden Palace ay baldado na. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ito sa isang organisasyon. Swoosh! Maya-maya, 4 na lalaki at isang babae ang lumabas mula sa karamihan. Medyo malakas ang itsura nilang 5. Matigas na tingin ang lumitaw sa kanilang mga mata sa sandaling ito. Ang lalaki sa kaliwa ay bumunot ng kanyang espada sa isang lubhang marangal at marahas na paraan. "Nakakahanga ka, binata. Malakas ka rin." Gayunpaman, ang paglaban sa Golden Palace ay talagang ang iyong pinakamasamang desisyon. Tuturuan ka namin kung paano magpakita ng paggalang. Maiintindihan mo kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng isang taong mas mahusay kaysa sa iyo. Bang! Agad na hinatak ni Harvey ang gatilyo. Hindi na siya mapakali na magsalita pa. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na ang grupong ito ng mga tao. Agad nilang naiwasan ang mga putok bago tuluyang nakapalibot kay Harvey. Hindi ka pani-paniwalang matatag at mabilis na pagkilos.
Ang mga disipulo mula sa Golden Palace ay nagpakita ng malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Bastos, dapat kang mamatay. Sampal, sampal, sampal. Sa pinakamahalagang sandali, casual na itinapon ni Harvey ang kanyang baril at sinampal ang grupo ng mga tao sa paligid niya. Oh, naghalo ang mga hiyawan ng paghihirap habang silang lahat ay pinalipad. Sila ay sinampal ng diretsyong lumipad sa mga haliging marmol ng bulwagan bago dahan-daang bumaba. Walang nakakaalam kung sila ba talaga ay buhay o hindi. Tama na, kalmado ang ekspresyon ng mukha ni Harvey. Ang isang walang kwentang bastard ay may lakas ng loob na ipagmalaki ang iyong katayuan kapag nakikipag-away ka ng ganyan. Nakakahiya, natahimik ang lahat. Sapat na ang mahinahong salita ni Harvey para maningkit ang mga mata ng mga estudyante. Ang mga taong dumating upang magpakitang gilas kay Pedro Bennett ay malalim din na konektado sa Golden Palace. Habang pinagmamalaki nila ang kanilang katayuan sa labas, mas lalong hindi sila naniniwala sa mga oras na iyon. Kung tutuusin, walang sino man ang umasa na magagawang talunin ng isang tao ang 8 eksperto sa Golden Palace ng ganoon kadali, na para bang lahat sila ay walang kwentang dumi. Kung sa ibang araw pa lang, tatawagan ng lahat na baliw si Harvey. Ngunit mayroon ng isa pang eksperto na natambos sa lupa, 2 ang napilayan ng mga baril, at 5 pa ang pinalipad ng tigisang sampal. Sa oras na ito, si Harvey ang may kapangyarihan. Napaka-tense ng hangin ngayon. Ang iba ay nagulat, ang iba ay labis na humanga. Ang iba ay nagalit. Ngunit ni isa sa kanila ay walang nang ahas na magsalita. Kahit si Pedro, ang pinakamayabang na tao sa simula, ay hindi maiwasang matakot. Tahimik niyang nilabas ang phone niya bago nag-text. Naningkit ang kanyang mga mata ng kalmadong sumulyap si Harvey sa kanya. Ayaw niyang sumuko, ngunit wala siyang pagpipilian nang makita niya ang eksena sa harap niya. Si Pedro ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang binalik ang tingin kay Harvey. Anong gusto mo? 2 beses ko nang sinabi sa'yo. Hindi ko na sasabihin sa iyo, cool na sagot ni Harvey. Pero dahil nagtanong ka, dadagdagan ko pa. Gusto kong lumuhad kayong lahat sa pasukan. Kapag natapos na ako sa laban ko, pwede ka nang umalis. Naiintindihan mo ba ako? Ikaw, sinasamantala mo kami. Labis na natakot si Pedro, ngunit sa huli, pinili pa rin niyang magsalita. Kahit na pumayag siya sa unang 2 kondisyon, hindi siya maaaring sumang-ayon sa isang ito kahit na ano. Kung gagawin niya, ilalabas siya ng mga tao mula sa Golden Palace Law Enforcement kahit na hindi ginawa ni Harvey. Natauhan ang mga estudyante nang marinig nila ang mga salita ni Harvey. Alam nilang wala nang babalikan sa puntong ito, ngunit hindi rin nila alam kung paano haharapin si Harvey. Desperado na talaga sila this time, Sa sandaling ito, isang nakakaawang buntong hininga ang narinig mula sa labas ng main hall. Isang lalaking naka-green shirt at may espada sa likod ang bumungad sa bintana bago pumila. Napakahigpit ng ekspresyon ng mukha niya habang nakatitig kay Harvey. Senior Oswald, agad na tuwang-tuwa ang mga estudyanteng iihin na sana sa kanilang mga pantalon. Si Senior Oswald ay isa sa mga nangungunang talento mula sa inner circle ng Golden Palace. Hindi ako makapaniwala na nandito siya. Tapos na si Harvey. Kahanga-hanga si Senior Oswald. Lahat ng estudyante ay nagpakita ng paghanga nang makita nila si Senior Oswald. May mga mayayabang ding babae na palihim na tinatawag siyang astig at gwapo. Si Pedro, na inakala na ang kanyang kapalaran ay Sally Aduna, ay nagsimulang tumawa kay Harvey. Tapos ka na, Harvey. Narito si Senior Oswald. Siya talaga ang top talent ng Golden Palace. Kaya kanyang kunin ng mag-isa. Tingnan natin kung paano mo ipagtatanggol ang aksyon na ito ngayon. Si Pedro ay may mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha sa sandaling ito. Isa pa lang siyang alagad ng Golden Palace. Paano siya naiiba? Walang pakialam na sagot ni Harvey. Ibang bagay. Hihilingin kong bayaran mo rin ang bintana na iyon. Bakit ka pa gumawa ng ganoong klaseng pasukan? Hindi mo dapat sinasabi ang mga bagay na ganyan, sabi ni Senior Oswald na may nakakaawang tingin. Nagpakita siya ng napakalungkot na ekspresyon,
na para bang mamamatay si Harvey York kung talagang kumilos siya. Makinig ka sa akin. Bigyan mo ang aking junior ng kanyang bahagi, panatilihin ang babaeng iyon dito, at baliin ang iyong mga paa. Saka ko lang iisipin na hayaan kang mabuhay kung gagawin mo ang lahat ng iyon. Hamalakhak si Harvey. Hindi ka ba natatakot sa mga kahihinatnan? Paano kung ipaglaban mo ang taong hindi mo kayang bayaran? Magiging mahina talaga ako kapag nakuha mo ako sa iyong mga banta. Nagpakita ng malamig na tingin si Senior Oswald. Kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Bulalas niya. Naiintindihan mo ba kung ano ang mangyayari kung kakausapin mo ako ng ganito? Gusto kong malaman sa sarili ko, cool na sagot ni Harvey. Si Senior Oswald ay nagpakita ng intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Puputukan kita kung hihintayin mong may gawin ako. Susunugin ko ang buong katawan mo ng malutong pagkatapos kong gawin iyon sa iyo. Hindi ka man lang magkakaroon ng pagkakataong mailibing. Nag-cross arm si Harvey. Maraming tao na ang nagsabi sa akin ng mga katulad na bagay, ngunit lahat sila ay namatay o paralisado. Wala kang pinagkaiba. Nagdilim ang mukha ni Senior Oswald sa isang iglap. Pagkatapos, humakbang siya pasulong bago dumiretso ang isang mabangis na aura patungo kay Harvey. Ang mga makapangyarihang martial artist sa paligid ng lugar ay nanginginig sa takot nang maramdaman nila ang napakalakas na aura. Maging ang ekspresyon ni Rachel Hardy ay nagbago nang likas siyang tumayo sa harap ni Harvey. King of Arms pick. Si Senior Oswald ang pinakamataas na King of Arms. Ang mga disipulo ng Longmen Law Enforcement na namamahala sa pagprotekta sa nangungunang brass ng kumpanya ay hindi man lang humawak ng espada ng maayos. Sunod-sunod na bumagsak ang lahat ng armas sa lupa. Marami sa mga disipulo ng Golden Palace ang humagalpak sa tawa matapos makita ang tanawin. Ngayon alam mo na kung gaano kalakas ang aking Senior Harvey. Bulalas ni Pedro na may malamig na ngiti. Ang iyong mga tao ay hindi man lang makatayo ng tuwid sa harap niya. Wala kang pinagkaiba, mamatay ka na lang. Sampal. Agad na hinampas ni Harvey si Pedro sa likod ng palad na hindi man lang siya sinulyapan. Tumigil ka sa kakadaldal. Si Pedro ay hindi na makaipon ng lakas para tumayo dahil siya ay natamba sa lupa. Medyo tumamlay ang mga alagad nang makita nila ang tanawin. Saan niya kinukuha ang lahat ng lakas ng loob na ito? Dapat may death wish siyang tamaan si Pedro sa harap ni Senior Oswald ng ganyan. Nawala ng kulay ang mga mukha ng ilang babaeng disipulo. Sa puntong ito, ang pang-aalipusta na naramdaman nila para kay Harvey ay nauwi sa matinding kilabot. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong nang ahas na gumawa ng isang bagay na tulad nito ay kadalasang kahanga-hanga. Agad na natauhan si Senior Oswald. Nakaramdam siya ng sobrang kawalan ng respeto matapos makita ang eksenang nasa harapan niya. Damn you, Harvey! Bastos ka! Hindi niya maiwasang mapasigaw. Hindi lang 8 sa kanyang juniors ang napatumba ni Harvey, sinampal pa niya si Pedro sa mukha. Hindi niya maiwasang magalit ngayon. Iniisip ko kung ano ang mga kahihinatnan na makukuha ko sa paggawa nito. Curious na pinandilatan ni Harvey si Senior Oswald. Ikaw, damn it! Nag-aapoy sa galit si Senior Oswald. Nawala na ngayon ang nakakaawa niyang tingin. Humakbang siya pasulong bago sumuntok kay Harvey. Maririnig ang tunog ng paglabas ng espada ni Senior Oswald. Hindi lamang siya sobrang maliksi, ngunit ang kanyang mga galaw ay mabangis at determinado. Sampal. Itinaas ni Harvey ang likod ng palad niya pasulong ng hindi man lang nagsalita. Naramdaman ni Senior Oswald ang matinding kirot sa kanyang mukha nang tumunog ang isang malakas na sampal. Agad siyang nahilo nang siya ay pinalipad ng halos 300 talampakan. Napa-atras siya ng ilang hakbang na may nakakatakot na tingin nang bumagsak siya pabalik sa lupa. Nang makita niyang sinasampal ni Harvey ang isang Indian sa tape, hindi siya napahanga. Ngunit pagkatapos niyang matanggap ang sampal na iyon, nagsimula siyang mag-isip ng iba. Naturally, sa isip ni Senior Oswald, si Harvey ay bahagyang mas malakas kaysa sa kanya. Sino ka ba bakla? Ikaw,
Nagnganga ang mga ngipin ni Senior Oswald bago muling humakbang pasulong anuman ang marka ng palad sa kanyang mukha. Hindi siya makapaniwala na siya ay magiging mas mababa sa isang taong walang karanasan tulad ni Harvey. Hindi nag-aksaya ng oras si Harvey na muling ibinaba ang mga palad. Sampal, si Senior Oswald ay pinadalang lumipad muli. Isang subo ng dugo ang tumalsik mula sa kanyang bibig habang siya ay gumagapang paatros mula sa lupa. Habang matamang pinagmamasdan ng mga estudyante ang lahat ng nangyayari, nagngangalit si Senior Oswald. Huwag mo akong piliting gamitin ang aking nakamamatay na jutsu, Harvey. Hinampas niya ang kanyang dibdib at sumigaw patungo sa langit sa susunod na sandali. Mabilis siyang umabanti habang 9 na beses na itinutulak ang kanyang espada sa magkaibang direksyon. Malinaw, ginamit ni Senior Oswald ang kanyang buong lakas para sa pag-ataking ito. Ito ay isang napakagandang tanawin. Sa ngayon, parang inaatake si Harvey sa lahat ng direksyon. Ang kilos ay nagmula sa panloob na palasyo ng Golden Palace. Ito ay isang nakakatakot at makapangyarihang tanawin. Madali nitong masilaw ang kalaban at maging imposibleng makaiwas. Marami na ring buhay ang nawala sa hakbang na ito. Si Senior Oswald ay isang taong may karanasan sa loob ng maraming taon. Sa hakbang na ito, marami na siyang natalo sa kanyang buhay. Ilang estudyanteng babae ang nagtakip ng mukha sa takot habang nakatitig kay Senior Oswald gamit ang kanilang mga daliri. May tiyag ang naghihintay ang lahat na literal na mapunit si Harvey sa sandaling iyon. Sa katunayan, hindi man lang sinubukan ni Harvey na iwasan ang ganoong mabangis na pag-atake habang inihampas niya ang kanyang palad pasulong. Ang pagkilos ay hindi marangya sa lahat. Ito ay isang simple at direktang pag-atake. Higit sa lahat, unang damapo ang kanyang pag-atake. Pagkatapos ng lahat, ang bilis ay ang tanging paraan sa pangmatagalang tagumpay. Nang makita ni Senior Oswald ang paparating na sampal ni Harvey, may naisip siya. Bago pa man siya makagawa ng kung ano ay hinampas na siya sa mukha. Tumalsik ang dugo mula sa bibig ni Senior Oswald habang umiikot siya sa hangin bago siya bumagsak sa water feature sa main hall. Ang mga disipulo ng Golden Palace ay muling nakaramdam ng pagkatamlay. Natalo si Senior Oswald ng ganoon lang. Di man lang siya nakaiwas kahit isang sampal. Natalo na lang siya, hindi sila makapaniwala. Pagkatapos ng lahat, si Senior Oswald ang nangungunang talento sa Golden Palace. Maging ang mga dating tinaguriang eksperto ay mababa kumpara sa kanya. Paano siya matatalo sa ganitong paraan? Walang makapaniwala sa totoong nangyayari sa harapan nila. Ngunit kahit gaano pa nila ito gustong paniwalaan. Kahit gaano pa katigas ang kanilang mga mata, isang malamig na malupit na katotohanan ang ipinakita sa kanilang harapan. Natalo siya. Talo talaga siya. Ang mga disipulo ng Golden Palace ay ganap na nabalisa. Wala kahit isang alagad ang nang-ahas na tumayo sa sandaling ito. Ang mga taong humaharang sa labasan ay likas na tumabi, kaya malamang na hindi nila lalabanan si Harvey York. Sa madaling salita, kahit na ang Golden Palace ay makapangyarihan at prominenteng. Naniniwala pa rin sila na ang lakas ay nangangahulugan ng lahat. At dahil sinampal ni Harvey ang lahat ng sumasalungat sa kanya ng kanyang dominanteng lakas, halatang takot sila sa kanya. Kahit na nasa kanila ang mga numero, kahit na nasa kanila ang mga baril at kahit na si Harvey ay nakikipaglaban ng mag-isa sa mga lalaki na hila-hila siya pababa. Walang baliw para labanan siya. Gayunpaman, ayaw nilang mapahamak. Lumuhod kayo sa labas, sabi ni Harvey, na walang pakialam na nakatingin sa mga tao. Lumuhod. Galit na galit ang mga alagad nang marinig nila ang mga salitang iyon. Sila ay matataas at makapangyarihang mga alagad ng Golden Palace, ngunit hayagang ininsulto sila ni Harvey, na hinihiling na lumuhod sila sa labas. Anong biro? Sabay-sabay tayo na umatake. Pagbabayaran mo ang pang-iinsulto sa amin ng ganito. Hindi niya kayang labanan tayong lahat. Nagpakita ng galit ang ilang estudyante bago tumayo. Mas marami kami sa inyo. At hindi mo kami kayang ibagsak lahat. Paano tayo magre-report pabalik sa Golden Palace kung hindi natin siya pipilitin ngayon?
Unti-unting umusad ang mga natatakot na estudyante habang nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Ayaw niyong lumuhod, mahinahong tanong ni Harvey habang humahakbang. Bang! Ang mga tile sa sahig ay nagkapira-piraso bago lumipad kung saan-saan. Ang mga estudyante sa harap ay pinasabog ng mga sirang tiles bago pa man sila magkaroon ng pagkakataong makapag-react. Nakahiga na sila sa lupa, paralisado, at ang kanilang mga ulo ay puno ng dugo. Tuluyan nang nawala ng kulay ang mga mukha ng iba pang mga alagad matapos makita ang tagpong iyon. Pagkatapos, may direktang hamampas sa kanyang tuhod sa lupa. Maya-maya ay sumunod na rin ang iba. At saka isa pa. Sa huli, isang tao lang ang nakatayo sa main hall. Kalmadong lumapit si Harvey kay Pedro Bennett, na halos hindi nagpipigil sa sarili. Pagkatapos, sumenyas siya, senyales sa superior na dalhin ang kontrata. Tinatanggap mo na ba ang kalagayan ko ngayon o ano? Sabi ni Harvey habang hinahampas niya ang mga dokumento ng kontrata sa mukha ni Pedro. Ako, gagawin ko lahat ng sasabihin mo. Wala na ang katigasan ng ulo ni Pedro. Puro takot lang ang makikita sa mukha niya sa mga sandaling ito. Nadurog na ang kanyang pride at espiritu nang makita niyang binubugbog ng husto si Sr. Oswald. Rachel Hardy, tawagan si Lane na Iswell at Caden Balmer tungkol dito. Kumpletuhin ang paglipat ngayong hapon. Iluhod ang mga taong ito sa pasukan. Pagkatapos, ngumiti si Harvey kay Mandy bago umalis sa lugar. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa siyang laban upang manalo sa Floatwell Pick. Alas 3 ng hapon, naglakad si Harvey sa Floatwell Pick kasama si Rachel. Sa sandaling lumitaw siya, sinalubong siya ni Axel Garcia at isang grupo ng mga Indian matapos ang mahabang paghihintay. Ginoong York, narinig ko na sinasamantala mo ang ilang tao sa kumpanya ng iyong asawa. Sigurado din akong mga tao sila sa Golden Palace. Gaano ka kayabang? Kailangan kong sabihin. Ako ay labis na namangha. Gayunpaman, nagpaplano ka pa ring lumahok sa laban pagkatapos na masaktan ang napakaraming tao. Sa palagay mo ba ay may karapatan ka rin para dito? Kabanata 3760. I don't think you have the right to say that, Axel Garcia, mahinahong sagot ni Harvey York. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Axel bago tumingin sa kinatawan ng Martial Arts Alliance. Mayroon akong ulat sa kinatawan. Pumunta si Harvey sa kumpanya ng kanyang asawa para manggulo at manakit ng 8 tao. May mga nakaluhod ngayon sa labas ng kumpanya ng asawa niya. Sa tingin ko ay sinasamantala niya ang mga tao sa labas gamit ang kanyang katanyagan bilang isang mandirigma ng H-Country. Hinihiling ko sa inyo na alisin si Harvey sa laban. Paalisin niyo siya. Alisin niyo siya. Sabay-sabay na sigaw ng isang grupo ng mga Indian. Maging ang mga Indian na nanunood sa gilid ay natuwa. Kung maaalis si Harvey sa laban, sila ang mananalo ng hindi pinagpapawisan. Kahit na hindi nila maalis si Harvey, may dahilan sila na hindi umamin ng pagkatalo. Alam mong importante ang laban na ito, Harvey. Ang reputasyon ng Longmen at Country H ay nakasalalay dito. Ngunit ikaw ay tumatakbo sa paligid na nagiging sanhi ng gulo sa halip na magpahinga. Ginamit mo pa ang iyong katanyagan para samantalahin ang karamihan. Sa puntong ito, lumagpas ka na sa linya. Sa umpukan, tumayo habang tumatawa ang kinatawan ng Country H Martial Arts Alliance sa Timog Kanlurang rehiyon na si Rhea Osborne. Pahihirapan mo ang mga Longmen fighters na gawin iyon. Paano mo hindi naintindihan ito? Dahil sa iyo, magkakaroon ng autoridad ang India na ipahayag ang kanilang mga hinaing. Kahit na manalo ka sa laban mo mamaya, baka hindi aminin ng mga Indian ang pagkatalo. Ikaw ay isang may depekto na manlalaban, pagkatapos ng lahat. Kung matalo ang Longmen dahil sa kawalang ingat mo, kailangan mong managot sa lahat. Nagkatinginan ang mga taga-Country H matapos marinig ang komento ni Rhea. Si Fisher Bennett, Damian Steele, at ang iba pa ay hindi alam kung ano ang sasabihin sa puntong iyon. Ang pagtatalo sa panahon ng pahinga ay may potensyal na makapinsala. Kung patay na ang mga Indian sa isyong ito, maaaring matapos ang laban ng walang partisipasyon si Harvey.
Napabuntong hininga si Clyde Osborne matapos makita ang nakita. Paano ka naging pabaya, Sir York? Hindi mo ba naiintindihan kung gaano kahalaga ang susunod na laban? Hindi ka namin hinihiling na umalis sa paligid na nagdudulot ng gulo sa oras ng recess. Dapat kang magpahinga para sa susunod na laban. Ano ang gusto mong sabihin natin ngayon? Nagpakita ng mapait na ekspresyon si Harold Bauer. Inaasahan namin na mapalaban ka sa ring. Alam namin na malaki ang tsansa mong manalo. Ngunit wala kang magagawa kung ang iyong kalaban ay hindi umamin ng pagkatalo dahil ikaw ay isang may kapansanan na manlalaban. Nabasa mo ba ang mga patakaran, Harvey? Tanong niya. Ang iyong mga aksyon ay malinaw na ipinagbabawal. May sasabihin ako sa iyo. Maliban na lang kung hindi ito pinapansin ng iyong kalaban at normal na nilalabanan ka. Natalo ka na. Sa buong 5,000 taon ng pambansang sibilisasyon, hindi kailanman nanalo ang mga Indian laban sa atin. Kung matatalo kami ngayon dahil sa iyo, isumpa ka ng kasaysayan. Tama iyan. Sina Clyde, Harold at Elliot ay sabay na lumalaban kay Harvey. Maging si Bryce Kennedy ay napakunot ang noo nang makita ang tanawin. Natatakot ako na kailangan mong ipaliwanag ito sa kinatawan, Harvey. Kung hindi, maaari kang ma-disqualify mula sa laban para sa kabutihan.